First of all, bago tayo magsimula, I wanted to thank everyone who responded in kind sa panawagan po ng Panginoon. And when I started to study the Word of God again, Lord, what do you have for your people upon this day? And the Lord kept on pressing on me. Sinabi niya sa akin na encourage them once again about the truth, o sabihin na natin yung kasigasigan natin at dedikasyon natin bilang isang Kristiyano. Sabihin natin kasigasigan at dedikasyon. 1, 2, 3, go! Alam niyo, Tagalog yun ha? Napaka-Tagalog, no? In English, gusto niyo sa English, zeal and dedication. Zealousness. Ang ibig sabihin ng zeal is a strong, fervent enthusiasm, energy, and devotion to the cause or objective. Ito yung often na eagerness. Lord, I want to do something more for you. Amen? Dedication, ang sinatawag naman natin dedication is a deep commitment, diligence, unwavering loyalty to the task or goal even amidst challenges, especially in our commitment or dedication in the word of the Lord. We do not seek anything else. Patuloy ko po sasabihin sa inyo, alam ko po, there are worries in this life and we ought to consume ourselves with the worries of this life na to the point na sometimes, sabihin na natin hindi sometimes most of the time, we busy ourselves in doing so. As such is, ang una naman din is palagi is, at least sa situation ng bawat isa sa atin, is yung pagkita ng pera. Kailangan niyo ho ba ng pera? Sometimes sinasabi ko sa Panginoon, Lord, I long for the time that I will just be studying your word. Full sincerity to studying your word and spending time with you without thinking of my income. No? Pero yet, ang sabi ng Panginoon sa atin in His word na everyone who will not work should not eat. Tama? Meron bang mga ganun sorry for the word meron bang palamunin sa loob ng bahay ninyo na nakatambay lang at nakahiga tapos kakain, matutulog, then repeat. Okay? Those as such, sabi sa Proverbs, sabi niya sa Proverbs na konting tulog at konting pagpapahinga, hindi mo malalaman, makikita mo, ang pangangailangan ay biglang darating sa'yo. Suddenly, sabi niya, it will come upon you. Kaya we should all work. But you see, my desire for to study the Word and spend more time with God, as in more time, no? Kasi in the sense, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, when I spend time with the Lord, I totally, alam niyo, nare-remove ko yung sarili ko from this world to the point na when I spend time with God, to the point na nasasabi ko sa sarili ko, anong ginagawa ko dito sa earth? Bakit ako nandito? Parang ganon. Because when you are inside the presence of God, you will not seek anything else. You wanted to just come into His glory. Alam niyo po, to the point na mapapagod na lang yung katawan ko kasi limitation ng human body. But you see, when I seek the Lord, I really wanted to stay there. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi ni David na, Lord, I want to spend my time in your presence. Alam ko, marahil yung iba sa atin, naiintindihan ako, at yung iba sa atin, nawiwirduhan. Kapag nawiwirduhan ka, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung totoong presensya ng Panginoon. Kasi when the moment you are in the presence of God, everything else vanishes.
Alam niyo po yung fasting, ewan ko ba sino nagpauso nito. Ang totoong fasting, hindi ka talaga kakain. Okay? Hindi ka kakain. Yung iba nga, hindi talaga umiinom, no? Talagang mahihilo ka at talagang sabi nila, kailangan mo mag-pray. Dahil pag nag-pray ka, alam niyo yun, lahat ng nararamdaman mo, mawawala. Kasi yung pinauso ng mga Amerikano, ang fasting daw, yung fasting sa TV, fasting sa cellphone, huwag kang gagamit ng cellphone for a week. I don't believe that. Okay? That is an abomination. Yan yung sabihin ko na ano yan, yung twisting the word of the Lord. You see, when you fast and pray, truly, na hindi ka kakain, no? Hindi yung pag nakita mo yung ulam talaga, sarap. Yung magfa-fast ka talaga na to the point na hindi ka kakain. Kasi kapag andun ka na sa point na hindi ka kakain, hindi ka talaga manunood ng TV, hindi ka magbubukas ng cellphone mo kasi ang naiisip mo lang yung tiyan mo. Nagugutom ako. Gusto ko kumain. But you say, you discipline yourself as you get out of this world. You see, the Lord will reward that. The Lord will reward that. Merong isang witch, sabi niya, nag-astral projection siya. Witch siya, and then pag nakita niya yung lola niya na nag-i-speak in tongues, bigla daw nawawala in the spiritual realm. Hindi tayo nakikita ng demonyo when we are in the presence of God. The devil cannot see us. When you start speaking in tongues, when you start fasting and praying, the devil doesn't look for you. Hindi ka niya makita. That's how the Lord hides us in His presence. Kaya nga sabi sa Bible, under the shadow of your wings, I seek for joy. The strong tower, sabi ni David. Kaya ito po, ang pag-uusapan natin ngayon is in connection to what we are, to the given prophecy that was given to the church, at least for us, dito sa Humphrey Center. Alam niyo po, kaya nga sabi ko po sa inyo, last week na, we need a true response if we truly believe in what God has given us. Marahil, ang iba kasi sa atin, ang sinasabi ng mga ibang preacher, na sometimes, pastor, you have to let them go and let them experience the world para pag na-break sila, they will come and see the goodness of the Lord. And I highly doubt that. I was broken because I went on my own way. But there are many people who live a good life, who live obedience to their parents, and when they also seek the Lord, they find the Lord much deeper. Kaya I don't believe na hayaan lang natin yung mga anak natin na maranasan ang mundo. No! Enough na yun because you, as a parent, already experienced that. Amen? Hindi na kailangan ulitin ng anak mo. Ulitin ko po sa inyo, ang problema, kapag inuulit-ulit mo, there is something wrong. It's okay that we go into tribulation, having new tribulation, new circumstances, and we need to overcome. But if we keep on repeating the same tribulation, there is something wrong. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa itinuturo sa iyo ng Panginoon. Amen? This is no condemnation. Kapag nararanasan natin ito, bakit meron kang problemang paulit-ulit? Meron kang sakit na paulit-ulit? Maybe God is teaching you something that you need to learn. You know what's the good news? You will not die. You will not die. Because God is with you. Every circumstances in our lives, we take it as something that we need to learn from it. Amen? Kaya nga ang sabi ng Panginoon to us, to the church, God is testing us.
And some of us responded, some of us don't. Some of us are willing, some of us doesn't care. And if you see, if you keep that heart, and I'm telling you, ang word ni Lord sa atin, that's that the Lord will give your anointing to the next generation. Ito yung cleansing. Kaya nga, those who do not want to be a part of the body of Christ, God says in 2026, makinig kayo mabuti. Last warning na po ito. God tells you, those who do not want to be a part of the body of Christ, I'm talking to the Christians. No? Hindi ito yung bagong mananampalataya. Pag bagong mananampalataya ka, it's okay. Keep reading the word of the Lord and grow. But kung matagal ka lang mananampalataya at gusto mo pa rin yung nakaupo lamang dyan at hindi ka nakikipag-participate sa body of Christ, you're doing something for the glory of God, and the Lord is telling upon you, He will cause you to call upon His name. That's always the case. He will cause you to call upon His name. Ano ibig mong sabihin doon, Pastor? Tagalogin ko, hahayaan niyang na magkakaroon ka ng sitwasyon na sa puntong tatawagin mo si Jesus. Lord, tulungan mo po ako. Alam niyo po, kaya nga itong sinasabi ko po sa inyo, hindi na kailangan danasin ng mga anak ang mga naranasan ng mga magulang. Kapag ang bagay na, ito po sa mga magulang, ulitin ko, nasabi ko na ito before, anything na hindi mo na-overcome, ang anak mo ang mag-overcome. Amen? Anything na hindi mo na-overcome, yung anak mo ang mag-overcome. Hindi mo na-overcome yung pambababae at panlalalaki, yung anak mo, gayon din. Hindi mo na-overcome ang management sa pera, na tuwing may humahawak ka ng pera, naglalaho parang bula. Tapos ikaw naman, utang, utang, utang. Hindi mo na-overcome yan? I'm telling you, ang anak mo ang mag-overcome niyan. And much more to them. Kaya nga, if you overcame something, your children will face a different one, mas mataas na level. Ibig sabihin, mas higher position, mas blessed. Amen? Parents, Pastor, mahirap kasi. I know! Wala namang madali sa mundo. Wala namang madali dito sa pagsubok na ibinibigay sa atin. Sa buhay. Pero one thing we know that the Lord Jesus Christ is with us. He will help us to overcome. Kaya nga ito po sasabihin ko, I acknowledge every ladies who went and woke up early in the morning para maging part ng ministry. Kailangan lang naman natin mag-start Kasi po, ito yung gusto ko sabihin sa inyo, no? I wanted to start a lot of things, but the Lord is saying na ang role ko is to keep everyone in line with the Word. Keep in line with the Word in your action, in your thinking, in your thoughts, in the way you decide. This is my job, is to teach you the truth of the Word. Though I wanted to start other ministries, sabi ko po sa inyo, mas gusto kong sumunod. Halimbawa, meron tayong ibang pastor, susunod ako sa pastor, tapos I will support the pastor in every way I can. Ito yung ginawa ko sa Clarkview noong kabataan ko. I support Pastor Bong in every way I can. Until he tells me, Mac, I felt that the Lord is calling you. I-prepare mo na yung music team kasi alam ko tatawagin ka ni Lord palabas dito. Sabi ko sa kanya, Pastor, I will stay here and serve the Lord with you. I will follow you. Until the Lord spoke to me sternly and I really heard the word of the Lord, Son, I am calling you. Kaya ito ako ngayon. You see, God wanted us to be a part of His body. And the Lord says, if you don't want to be a part, He will cause you
to call upon His name. And I'm telling you, you don't want that. Ayaw nyo yun. Dahil pag si Lord ang tumawag sa atin, mas mahirap yun. Okay, naranasan ko na kasi, tumakbo na ako, nag-Jonah na ako sa buhay ko. Ibig ko sabihin, alam niyo ba yung story ni Jonah? No? Nasabi ni Lord, pumunta ka doon at mag-preach ka doon sa mga tao sa Nineveh para mag-repent sila. Si Jonah, galit na galit sa mga taga Nineveh. Ayoko nga. So, imbes na pumunta siya doon sa pupuntahan niya, pumunta siya sa kabila. But eventually, God brought him to the place. Alam na natin na kinain siya ng whale at niluwa siya ng whale kung saan malapit sa Nineveh. I tried that. Kinain ka rin ng whale, pastor? Hindi naman. Wala namang whale dito. Pero kinain ako ng sakit. And to the point, the Lord called me in my deathbed. Sabihin na natin 50-50 kasi hindi ko na ma-realize ang totoong tao sa spirito noon. Tanungin niyo po si Mama Dang sa si Miss Loy. Sila yung kasama ko sa hospital noon. Na natatakot si Miss Loy, sinasabi niya, Ma, maingay daw, may mga bata daw. Meron talaga akong nakikita mga batang nagtatakbuhan. And I see them happy. And some, I am seeing the devil. Ano to, ba't ang pangit nito? Mga ganong moment. Kaya sabi ko, kaya tuloy-tuloy, ang ingay nila. Sabi ko, patahimikin mo sila. Tapos, tatatlo lang kami sa loob ng kwarto. I'm in my deathbed. But you see, I heard the Lord spoke to me that time, Son, I am calling you. Because I tried to run. You don't want that. Ibig mo sabihin, Pastor, mapupunta kami sa ganong paraan? I do not know. I do not know. But if God is calling you through the situation you are in right now, you better listen. Because once you heard the word of truth, the gospel or the true gospel o yung good news na sinasabi sa Bible, you are to do something. Are we this required always, Pastor? Hindi ko kasi maramdaman yung passion o yung zealousness o yung dedication. Then let me tell you this, there is something wrong. Because the moment that God saved us, God wants us to bring God wants us to be brought into His glory. Remember this, participating in the body of Christ, look at me, participating in the body of Christ is not for the Lord. It's actually for you and me. Ang iniisip natin, why is it always for the Lord, always for the church, always for the kingdom? Paano naman yun sa akin? Listen to me very carefully because out of the practice that we are doing right now, the blessings of the Lord comes out of us. Sinasabi ko po sa inyo, yung matagal nyo nang pinapanalangin, andito sa loob natin yung solusyon. Remember yung sinabi ni Pastor Ella, the Lord already provided what? The presence of God. Because in the presence of God, there is fullness of joy. At His right hand, there are pleasures forevermore. The presence of the Lord is the answer to your prayer. You need to understand that kasi yung blessing ng Panginoon, this will direct us into His plans. His plans for us is good. Pero iniisip natin, kailangan ko magtrabaho. Kailangan kong gawin to. Napagod ako. Kailangan ko manood ng TV. Kailangan ko ng entertainment para ma-refresh. We always think about all of these things, but the Lord is telling us, all you need is me. Ngayon, hindi nyo po maintindihan, Pastor, paano yun? Paano yun? Paano sa presensya ng Panginoon? Yun ang problema kapag hindi pa natin naintindihan ng fully ang presensya ng Panginoon. Because when we are inside the presence of God, God shows us everything that we need to do in accordance to His will for us to prosper in all aspect of life. Amen. Yun yung gustong mangyari ng Panginoon, pero we are too busy with everything else. Ano yung ginagawa ng dyablo ngayon para to keep us busy? Noong kailan na uso yung TV? Father? 19, kopong-kopong. Sabihin na natin, black and white pa nun, di ba?
Black and white. Kami noon, wala pa kaming TV. Ang naalala kong pinakaunang TV namin, yung meron pang aparador. Yung parang pag binuksan mo, wow, TV. Tapos pag may yung TV mo hanggang channel 13, wow, yayamanin. Hanggang channel 13. Tapos nauso yung cable. Hanggang sa nauso yung flat TV, smart TV. Ngayon ayaw nang manood ng TV, lahat naka-cellphone. Na kahit saan ka pumunta, may cellphone. Magbabawas ka lang sa kubeta, dala yung cellphone. Samantalang nung mga 19 kopong-kopong kapag sorry for the word, ang baho naman ng pinag-uusapan natin. No? Nagbabawas ka sa kubeta, wala pang cellphone noon, ang inisip mo, ay, tas nakakita ka ng picture sa kubeta, di ba? Pero during those times, alam niyo po, those are the times that you can think. Ma-relax yung isip natin. No? Pero anong ginagawa natin? Scroll. Ay, tapos na pala ako. Natuyo na yung ano mo, hindi ka pa ang baho, no? Ang baho na pinag-uusapan natin. I'm sorry. But all am I saying here is the devil is keeping you busy. Hindi mo namamalayan, kinakain na ng cellphone mo ang oras mo. Too much of everything will cause us to be out of the presence of God. Yun yung gusto ng demonyo. And because of that, we do not learn the Word of God. And when we don't learn the Word of God, we do not abide in it. And when you don't abide in it, then we lose our calling. If we lose our calling, then we lose the presence of God. If we lose the presence of God, we lose the answers in our prayer. Tapos nagtataka tayo, hindi yata ako mahal ni Lord. Bakit hindi niya sinasagot ang panalangin? Come on, wake up! Hindi kasalanan ni Lord. It's all because we do not spend time with Him. Sa mga parents po, sabihin na natin, high school na yung mga anak ninyo. Tapos pag umuwi sa bahay, diretso sa kwarto. Kakain sandali, babalik sa kwarto. O bilang magulang, pag humingi ng pera sa inyo yan, anong gagawin niya? Ba't di ka lumalabas sa kwarto mo? Anong pinagagawa mo dyan? Meron akong kaibigan. Alam mo yung extrovert family talaga sila. Grabe yung extroversion ng family nila. Talagang minsan tulog ako sa kanila. No? Grabe, extrovert talaga. Kakain lang, usap-usap. Tapos matutulog na lang, kakatok pa. Uy, kwentuhan tayo dito. Pagod na ako, Lord. Pagod na ako. Alam nyo, super extrovert. Na to the point, sabi ng kaibigan ko, minsan nagpre-pretend na lang ako nagpe-pray. Para pag kinatok ako, pinasok ako. Tapos, anong ginagawa mo dyan? Nagpe-pray po. Kasi napapagod na rin siya sa mga magulang niya. It's because, alam niyo na, may relationship. Kaya kapag yung kaibigan ko humingi siya ng favor sa parents niya, lagi siyang pinagbibigyan. At nagtataka yung mga ibang kapatid niya, bakit paborito siya? It's because relationship. Sabihin natin relationship. O ang tanong ko, meron ba tayong relationship kay Jesus? Na to the point na, Lord, can you answer my prayer? He will answer you. Remember that the Lord says, if you abide in my word, my words will abide in you, in your heart. And every action that you will do will be in accordance to the will of God. And when that happens, you ask anything in Jesus' name, and He will answer. Amen? It's not all, kasi kadalasan kasi iniisip ng mga tao na si Jesus ay parang genie. Lord, give me this, give me that, and He will give it to you. No. It doesn't work that way. Abide in His word.
and let His word abide in you. Let it be the word of your mouth. Kaya kapag ginulat nyo ang isang tao, alam nyo yung it's a prank, yung gugulatan nyo sila, no? Tapos yung unang lumabas sa kanilang bibig, yun yung nasa puso nila. Tama? Kapag ginulat nyo sila, sasabihin nila, ay, kabayo. No, ibig sabihin, kabayo yung nasa isip nila. Yung iba naman, talagang malalim sa Panginoon. Pag ginulat mo sila, hallelujah! Totoo yun. Nung minsan ginulat ako walang sound. Ibig sabihin, wala kang laman sa puso, sabi nila. Hindi, empty yung mind ko ngayon. You see, when you truly understand the word of the Lord, when you truly understand His love, you will do something for Him. Have this relationship with the Lord. Pastor, gusto ko yun. Gusto niya ba yun? Itong gagawin natin. Kaya gusto ko po ang bawat isa sa atin ngayon, palagi nyo naririnig sa mga ibang simbahan. Dapat everyday magbabasa tayo ng 10 chapters. Nabasa nyo nga, hindi nyo naman naintindihan. Okay? Pero ito yung gusto kong, basic ito para sa bawat isa. Gusto kong kumuha kayo ng isang verse, i-memorize ninyo. Simula tayo sa John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was... Okay, yun. Memorize ng iba. Good. Put that inside your heart, and as you meditate upon this Word, let it be inside of you. Amen? Dahil pag ginawa natin ito, tayo ay magkakaroon ng pag-ibig sa Panginoon. Amen po ba? At kapag nauukupan na kayo ng mga problema sa buhay, isa lang ibig sabihin yan. Kulang ka sa Word. Tanungin nyo ngayon katabi nyo, may problema ka ba? Okay? Meron pa silang problema? Pag sinabi nila, madami, pastor. Sabi mo sa katabi mo, basa-basa lang ng Word. Basa-basa lang tayo ng Word. Kasi yan ang magiging ating kalakasan. Okay. In connection to all of these things, gusto ko lang pong emphasize ito, that if we will not do anything to build the kingdom of God in our own personal call, I'm telling you, that anointing will be passed on to the next generation. Katulad na nangyari sa mga Israelita na napunta sa 40 years sa wilderness. They've seen the miracles, kung paano na hati ang Red Sea, fire cloud, fire by night, pillar of fire by night, clouds by day, manna, kung ano pa man mga miracles na nakita nila, pero they still doubt. Nagduda pa rin sila, kaya nga sabi ng Panginoon, none of you will enter the promised land, only your children. That's why your children will receive this anointing. Pero ito po, Pastor, pag tinanggap ko ba yung anointing ngayon, ibig sabihin, wala nang anointing yung anak ko. Hindi. Yung anointing ng anak mo mas titindi. Kaya cultivate this anointing that God has given you today para mamanahin yan ng mga magiging anak ninyo at mga anak ninyo sa mga magulang. Gusto nyo ho ba yun? I'm telling you all of these things kasi this is how we are brought up. No? Sa lahi po namin, hindi na pala namin lahi kasi pinutol na ni Pastor Jan at ni Mama Dang. Sa lahi ni Pastor Jan, babae o lalakero. Ganon din kay Mama eh. Pero pinutol nila sa kanila. Nasobrahan yata. Kaya hanggang wala pa akong asawa. Nakikita niyo po ito? But if I will give into the flesh, mapupunta din ako doon. But you see, I wanted to know the Lord deeper. Kasi ito na yung nakilala ko ang Panginoon,
Ito hindi lang to pagbibigay ng bulaklak sa salita ng Panginoon. I really experience God's Word. Kaya ako na in love talaga sa Panginoon. Ngayon, the children will receive the anointing. But the Lord is calling us again, once again, do something for the glory of God. Wala kayong alam na ibang ministry, pwede kayo mag-pray. Marunong ho kayo mag-pray? Sino marunong mag-pray dyan? Baka hindi pa kayo marunong. Pag marunong kayo mag-pray, pwede kayo mag-ministry. Samahan ninyo po kami sa Sabado ng alas 5. Pastor, busy kami. Magiging busy din si Lord para sa inyo. Hindi po ako nagbibiro. Akala kasi natin na pag wala ka talagang oras sa Panginoon, I'm telling you, wala din oras si Lord para sa'yo. Si Lord, hindi po siya mapilit at hindi kanya pipilitin. But you see, God is giving you a chance right now. Buksan po natin yung Bible natin. Umpisa na tayo. Hindi, joke lang. Okay. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Verse 1. I urge you, brethren. Basahin ko na po, chapter 1. 1 and 2. 1 and 2 muna tayo. Sabi niya dito, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable, which is your spiritual service of worship. I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies, ang inyong mga katawan. God is talking about your temple, His physical body. You want to be healthy? Sinong gusto maging healthy dyan? Oh, madami kayo nararamdaman, no? Ang lakas ng amen ninyo eh. Okay, isa lang ibig sabihin yan. Kulang tayo sa presensya ng Panginoon. And the more you spend time with the presence of God, I'm telling you, all sickness will depart from you. All good things belong to the Lord. Amen? O sabihin na natin, ang sakit sa puso ba ay kay Lord? Ang sakit sa kasukasuhan ba galing yang kay Lord? No. And when you spend time with the presence of God, God helps you discipline yourself in order for you to move in accordance to His will. Dahil sa salita lang ng Panginoon, makikita mo kung ano yung mga dapat at hindi dapat kainin. Pero hindi natin i-discuss yan ngayon. Ang sinasabi ko lang po dito na i-dedicate natin ang ating katawan para sa Panginoon. What kind of service? Make it holy, pure. Na lahat ng papasok sa iyong tenga, lahat ng makikita mo, dapat binabantayan mo yan because these are way gates to your soul. Lagi mong poprotektahan yan. Hindi mo basta-basta pakikinggan ang mga suggestion ng ibang tao. Dahil pag ito ay hindi in accordance to the word of the Lord, wag natin pakikinggan. Tama po ba? Kaya ito yung magiging basis natin. Ngayon ang sabi ng Panginoon, we present ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable. Kaya ito yung gagawin natin. We come into the presence of the Lord and we give our service to the Lord. Okay. Pastor, hindi ko alam kung ano yung service na meron ako na pwede kong gawin para sa Panginoon. Huwag kayong maglala. Pag-uusapan natin yan. Okay? So, ang ibig sabihin lang naman dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, yung dedication natin sa Panginoon. We give this body to the Lord. Pastor, paano pag may sakit ako? Paano kapag meron akong nararamdaman? Magsaserve pa rin ba ako sa Panginoon? Makinig kayo mabuti. Kilala niyo si Job. Amen? Ilang beses natin na pag-usapan yan. Si Job, nagkaroon ng sakit. Nung habang may sakit siya, ay pinangkakamot niya sa kanyang mga galis yung basag na paso para masatisfy siya. But eventually, ang iniisip kasi natin nung after the testing of Job gave his heart to the Lord and he submitted to the will of God.
At nakita ng demonyo na hindi niya talaga matinag-tinag si Job, iniwanan niya na siya. Alam niyo po, ang paghilom ng sakit ni Job, hindi ka agad-agad na gano'n, boom, magaling na siya. No, gradual yun, matagal. At alam niyo po, habang galisan siya, he is tilling the ground. Amen? Siya'y nagtatrabaho. At sinabi sa Biblia, sa salita ng Panginoon, na pinagpala ng Panginoon si Job ng ilang beses? Mas madaming beses. It's because even though he's feeling something, Pastor, baka naman mahimatay kami sa daan. Do you know, I'm telling you this, no? If you're doing something for the will of God, I believe God is going to protect you. And if you die in the street doing the will of God, I'm telling you, you will die a martyrdom. Pwede bang martyrdom yun, Pastor? Pero not all of us are called to be at that part of Christianity. Yun yung highest. Kaya nga yung mga disipulo, nung una sila nag-preach, sabi ni Jesus sa kanila, they will persecute you, they will hurt you, and some will even try to kill you. Kaya nga yung mga disipulo, habang pinipreach nila yung salita ng Panginoon, binugbog sila, duguan sila. Nagtinginan sila, binugbog ka. Dugo, yung ilong mo dumudugo. Sabi nga, but they are rejoicing. Alam ko po, some of us doesn't understand that. Some of us are not willing to be hurt for the gospel of the Lord. But you see, those who do will be blessed even more. Kaya nga po, wala tayong ibang magawa sa mga kapatiran natin sa Africa na pinapatay ng mga Muslim. Huwag na nating palitan. Pastor, hindi lahat ng Muslim. No, if you follow the Quran by the book, magulo. Kaya I'm telling you all of these things kasi yung mga kapatiran natin sa ibang bansa na pinapatay ng mga radical na Muslim, they will have the greatest reward in heaven. They will have the greatest reward in heaven. And some of us doesn't want that, then we receive what we are supposed to receive. Pero I'm telling you all of these things, that if you do the will of the Father, if you do what is for the Lord, God will bless you. And God will reward you. Maalala ko po nung aming mga younger years in the ministry, kami pong magkakapatid maglalakad papunta sa church dahil wala kaming pamasahe. Nalala niyo ba yan? Sa aking mga kapatid, we will walk. Not to mention, hindi pa kami kumain noon. Kasi alam namin, pagdating namin sa church, may pagkain doon. Doon na lang tayo kakain. Naintindihan namin yon. Kaya yung mga ibang kabataan dito, halimbawa yung pinapakain namin mga bata, naintindihan namin yung gutom nila. Alam namin yung mga part na yon. But you see, God rewarded us during those years. God tested our faithfulness. Hindi ito mistake ng mga parents namin. God caused it for us to draw closer to Him. Kaya nga sabi ni Joseph, even though, sabi niya sa mga kapatid niya, even though you intended it for evil, God has His plans. Amen. Kaya yan. Kaya ito po, sasabihin ko sa inyo, dedicate your body for the Lord. Make it holy. Prepare yourself sa mga binata at dalaga. Preserve yourself
until you say, I do. Amen? Hindi yung bago kayo mag-I do, may anak na. Ni pastor, yun na yung uso ngayon. Uso sa mundo. Pero ikaw, Kristiyano ka. Hindi uso sa'yo yan. Uso na yun sa mga Pilipino. Hindi. I rebuke that in Jesus' name. You are a citizen of heaven and you follow the word. Amen? That's another topic. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, i-dedicate natin ang ating body for the glory of God. Second part ng ating pag-uusapan in Romans chapter 12 verse 3 to 4 is to be a part of the body of Christ. Basahin nun natin sa chapter 3. For through grace given to me, I say unto everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. For just as we have many members in one body, and all the members do not have the same functions. Okay, we are the body of Christ. We have different functions. Verse 5, so we who are many are one body in Christ, and individually members one of another. All of us are a part of the body of Christ. That's why ang church, hindi ang physical church, kundi ikaw at ako. We are the church, we are the body of Christ, and each one of us have different talents, skills, anointing in order for us to build the kingdom of God. Amen? Okay, verse 6. Sabi niya dito, since we have gifts that differ according to the grace given to us, meron tayong mga gifts. Each of us are to exercise them accordingly. Sabi niya dito, if prophecy, according to the proposition of his faith, then prophesy. If you are called as a prophet, start praying with us. Amen? Kasi lahat ng mga prophet na ngayon, at least yung mga tinawag dito po sa church natin, nakikipag-pray sa atin sa prayer meeting. Amen po ba? Okay. Verse 7. Okay, ito gift ito ah. Sabi ni Lord in His Word, if service, in His serving. In service, in service. Kasi merong mga tao talagang mga ganito, no? Bigyan ko po kayo ng isang example. Nabigay ko na to dati, but for those who haven't heard about it yet, meron akong kaibigan na Singaporean. Nakilala ko sila sa Cebu. Noong nagpunta kami sa Cebu, nag-minister kami doon. Palagi niya kami pinagtitimpla ng kape, pinaghahanda ng pagkain. Pastor Al, this is your plate. I want to get food for you. Ako naman, parang ang bait naman ng batang to, sabi ko, kasi he's younger than me. Pagtitimpla niyang kape, pag nakarelax kami, pag nag-uusap-usap kami, sabi ko, bro, sabi ko, you don't have to do this every time. No, it's my gift. I like doing this service for the Lord. Even so, for the man of God, sabi niya sa akin. And I will not stop you because that is your call. Thank you, Pastor, sabi niya. Then later on, nung nakausap ko yung host namin, Pastor, kilala mo yan, si Singaporean? Sabi niya, ano yan? Sabi niya, engineer yan. Mayaman yan sa Singapore. Sabi niya, madaming tauhan yan. Sabi niya, ang laki ng dinodonate niyan dito sa church. Sabi ko, bigla akong nahiya sa sarili ko. Sabi ko, bro, don't do this. Sabi niya, Pastor, no, let me. Because when I go home, everyone will be serving me. And in this, kaya sabi ko sa inyo, I am humbled. Because some of us are called to service. Meron ba kayong gift nun? May gift of service ba kayo? Pastor, ako wala. Don't push it. Okay? Pero I'm telling you, try your best. Okay? But if you have the gift, exercise it. Amen? Service. Sabihin natin service. Yan, mga tinawag sa mga service,
Magserbisyo tayo para sa Panginoon. Hindi lang sa pastor, no? Ako, hindi ko kailangan ng service sa inyo. I'm telling you, I can do things for myself. I don't want anyone serving me because I'm serving the Lord. But you see, I'm also serving others. But if the Lord called you to service, then go, serve. Yung iba naman sa atin, teachers who teaches, katulad ng mga teachers natin. And in teaching, verse 8, and those who exhorts. Anong ibig sabihin ng exhorts? Those who are powerful in their encouragement. Nakikita na ba kayo mga taong ganito na konting salita lang nila na-encourage kayo? May mga ganun, di ba? Hindi lahat. Pero ito po, kapag meron kayong gift na ito, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kapag meron kayong gift na ganito. Because in your every action, people will follow. And unknowingly, you're influencing them with good or bad. Amen. Kaya pag yung exhortation nyo, even in your action, be careful. Meron akong, I think nakita ko yung isang young people natin, nag-aaral din dito sa, ngayon na. Nakitaan ko talaga siya, ang laki ng influence exhortation ng gifting niya. Sabi ko sa kanya, be careful of that gift. Kasi wala man siyang ginagawa, ginagaya siya ng mga ibang estudyante. That is a gift. Okay? But you see, kailangan natin silang turuan. And if you have that gift, exercise it well. Make sure that your every action is in accordance to the will of God. Para kapag ginaya kayo, okay. Okay? Pero kasi kapag meron ka nitong gift na ito, tapos ginaya ka ng masama yung pag-uugali mo, sa ginagaya ng mga kabataan, alam niyo po, yung action nila, ikaw ang magiging accountable. Ang hirap, di ba? Sino pong may gift na ganun? Nakapasok nyo pa lang sa isang kwarto, talagang parang lahat nakatingin sa'yo. Leadership yun Leadership yun at di mo maiiwasan, no? Di mo maiiwasan. Ito yung, hindi naman po sa pagmamalaki pero meron din ako niyan. Kaya pagdating ko sa, ito tahimik po ako lalo nung high school. Pagpasok ko sa kwarto, lagi nila akong ginagawang leader. Ayoko mag-leader. Paala kayo dyan. Sige, akong leader Sige. Kayo mag-report, ikaw magre-report. Ako yung taga-utos palagi, no? Hindi ko alam, doon pa lang tinitrain na ako ni Lord. Na hanggang to the point na hanggang ngayon, ako yung taga-utos. Gawin niyo to, gawin niyo. Influence kasi, it's a gift. Not everyone has it, but if you have it, the Lord is saying, use it for the service of the Lord. Amen? Maalala ko po nung last example na ito. Nasa Clarkview pa kami. Kinausap ako ni Sister Norma. Yung, ano kasing trabaho ni Sister Norma sa Clarkview? Secretary sa Clarkview. Hanggang ngayon, no? Kuya Mac, sabi niya ganyan. Kuya Mac, pwede ba akong makiusap sa'yo? Sabi niya, ano po yun? Sabi niya, pwede bang magpagupit ka? Kasi alam niyo po yung buhok ko noon hanggang dito. Tapos siya nakatali yan, tapos naka-undercut ako. Punks, no? Kuya Mac, ginagaya ka ng anak ko. Sabi niya, pwede ba ako makiusap sa'yo? Sabi niya, please. Sabi niya, hindi ko alam. Bakit si Kuya Mac? Bakit si Kuya Mac? Ganun daw sila palagi. Ako naman parang, oo nga. So, okay. Kaya nung nag-OJT ako sa teaching, ni-require kaming bawal ang sige, pagupit na tayo, sawa na rin ako After 6 years of studying, nagsawa na ako sa ganang buhok, so nagpagupit ako. Nung nagpagupit ako, pagdating ko sa church, parang, wow, talagang praise the Lord, sabi nilang lahat. Tapos yung mga nagpapahaba ng buhok na mga young people doon, parang nadismaya, ayoko na, parang ganon. Are you seeing this? It's influence. If the Lord wants you to exercise it, to influence others, then do it for the glory of God. Amen? And next is, tapusin natin ito, para alam nyo kung saan kayo papunta. Anong
pwede niyong gawin para sa Panginoon. Serving, exhorts, and He gives. Sa verse 8 pa rin ho tayo, sabi, and He gives with liberality. Anong ibig sabihin nito? Generous. Sino sa inyo mapagbigay? Wala na kayong ibibigay, bigay pa rin kayo ng bigay. Balansehin nyo naman. Okay? Balansehin nyo po. Lagi namin sinasabi, si Mama Philanthropist. Philanthropist. Bigay ng bigay. Minsan wala na siyang bibigay. Matama na. Wala tayong kakainin. Huwag kang bigay ng bigay. So ito, it's okay to exercise, but look at me, kayong mga tinawag na mapagbigay. God, listen to me, God called you also to business. O lahat yan, mapagbigay na. God called you to business. And of course, when you do all of these things, you do not just give, but you learn the value of money. Kaya pag pinaghirapan mo, totoong tithes yun. Huwag kayong mangangarap na, Lord, i-bless mo po kami na mahulog sa langit ang pera in Jesus' name, Amen. Sa palagay nyo mangyayari yon? No. Mangyayari yon kapag matindi yung persecution natin. Pero wala naman tayo sa persecution ngayon. Alam niyo kung bakit? Saan ko natutunan to? Kasi ang totoong tithes and offering, ibibigay mo yan sa pinagpawisan mo. Amen? Kaya kapag alam mong pinagpawisan mo, binigay mo sa Panginoon, doon niya na-appreciate yan. Pero pag halimbawa, binigyan ka lang ng halimbawa, alam mo yung Pasko? Anong tawag ko doon? Hindi yung Aguinaldo, binigyan ka ng ano yung binibigay sa mga single sa Chinese? Yung ampaw. Ayan. Yun kasi walang bata, walang matanda, basta single ka, bibigyan ka eh. Okay. Pag binigyan ka ito, binigay mo yun as tithes, Huwag mo nang bigay yun sa iyo yun eh. Amen? Pero kumuha ka dun sa pinagpawisan mo. And that is a true one thing that we can give to the Lord. Amen. So ito po. If God has called you to this, what we call liberality, then give it to the Lord. And He who leads, alam naman natin yon, then lead. And with diligence, and He who shows mercy with cheerfulness. The Lord is simply calling us to do His bidding. Because this is the true part of being in the glory of God. Gusto ko pa sana siyang i-continue because madami pa ito in the whole book of Romans, at least yung chapter ng Romans chapter 12. Para alam natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon at yun yung i-exercise natin. Uulitin ko po sa inyo, God wants you to be a part of His body. And being a part of the body of Christ is exercising the gifts that God has given you. Ito, isang example lang ito sa Romans. Kaya gusto ko pong hanapin nyo kung saan kayo tinawag doon. Hindi lamang yan, pati doon sa ating panawagan. Saan ka ba tinawag? Tinawag ka bang pastor? Tinawag ka bang prophet? Tinawag ka bang teacher, apostle, or evangelist? Aaralin natin lahat yan ulit para alam natin kung saan tayo papunta. Dahil habang ikaw ay nagwe-waste ng time at hindi mo inaalam kung saan ka tinawag, I'm telling you, you will find no success in all aspect of life. Pastor, bakit yung mga hindi mananampalataya nagiging successful? Huwag nyo na silang tingnan. Sabi ng Biblia, huwag kayong mainggit sa mundo. Dahil lahat ng kayamanan nila may kapalit.
Pag gusto mo may kapalit na kayamanan, then go with the world. But if you truly believe in the Lord Jesus Christ and you want His blessing, a blessing that adds no sorrow to it, then pursue God. Amen? Huwag na po tayo mag-aksaya ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Nahihiya yung iba. Kasi ikaw, ayaw mo din. I'm telling you, sinasabi ko po sa inyo, ulitin ko po hindi mo gagawin yan, yung anointing mo ipapasa sa next generation. Hindi mo gagawin yan, then your anointing will be passed on to the next generation and the Lord will cause you to call upon His name. Pastor, some of us will tell me, Pastor, the Lord is already causing us to call upon His name as a family. Then what are you doing? Kneel down, pray. Earnestly pray. Meron po akong kakilala, lagi niyang sinasabi, kasi yung anak niya, ito po makinig kayo mabuti, anak niya Down syndrome, as in Down syndrome nung pinanganak. Pero sabi niya, Lord, I do not accept this. Tinignan ng doktor, tapos pagtingin niya dun sa tatay, iaabot na yung anak. Siyempre yung nanay, kakaano pa lang, iabot na yung anak. Tapos parang nalungkot yung doktor kasi alam niya na. Then, he spoke no word. Pagdating sa bahay, nakita ng mga kamag-anak, ay, psst, sabi ni tatay, do not speak it. He was stern. Ay, para siyang, psst, do not speak it, sabi niya. I rebuke it, sabi niya. My son is normal in Jesus' name. Daily, he fasted and prayed. Kneel upon the Lord daily. And I'm telling you, pagkadating ng first year nung bata, nawawala na yung pagka-feature ng mongoloid. Pagdating niya ng 2 years old, normal na, nagtatatakbo na, nagsasalita. Pero pag makikita mo yung mga picture na ng bagong panganak, Down syndrome talaga. But the father rebuked it in Jesus' name. He knelt down. That is his trial. And the father overcame. And he rejoices daily kapag nakikita niya yung anak niya, Lord, thank you. You answered my prayer. Now, if some of us are into sickness, poverty, problems that needed deliverance, kneel down, fast and pray. And I'm telling you, you will see result. Alam niyo po, sobrang tindi ng salita ng Panginoon na sinabi niya, fast and pray, to the point that some Bible versions tinanggal yon sa Bible. Kasi alam nila na ang kapangyarihan ng fasting and prayer destroys the enemy. Saan tinanggal, Pastor? Sa ESV. Tingnan niyo, wala. Wala doon, yung fasting and prayer. Kaya nga sabi ko po sa inyo, bili na kayo ng physical na Bible. Ang gamit ko po, gamit kayo ng King James, okay lang King James. Yung old yung Old English. Hindi yung New King James, okay din. Pero New King James, NASB, 1995. Ever since na ako po ay nag-aaral sa seminary, ito na yung ginagamit ko. Mahirap siyang intindihin. Huwag na kayo bibili ng iba, lalo yung mga NIV medyo taliwas siya. Though pwede mo siyang gamitin, pero some part kasi ng Bible tinatanggal nila. Okay? Amen po ba? Huwag kayong umasa sa app nyo. Papalitan na ni AI yan. Let's all stand up in the presence of God. I cannot
pray for you, or I cannot decide for you. Ang decision po ay nasa sa inyo. Kung gusto nyo lumago, seek the Lord, be of service to Him, and do something for Him. Pag tinawag ka sa serbisyo ng Panginoon, do whatever you can. Huwag niyo pong ipipilit. Halimbawa, Pastor, gusto ko pong magkaroon ng mapagbigay na gift. Pag wala kang ibibigay, huwag mo ipilit. Baka hindi ka doon tinawag. Pag meron kang exhortation, go exhort. Pag meron kang leadership, go and lead. And I'm telling you all of these things because you need to be a part of the body of Christ. You don't have to be in the church 24/7. But you just have to do something for God. It doesn't have to be in this church. Hindi naman kailangan dito sa mismong simbahan na to. Gawin mo somewhere. Kung saan ka nakatira, kung saan ka nagsisimba, do it for the glory of God. This is no religion. Kasi ang body of Christ is everywhere. I'm telling you all of these things because God wants you to be in commitment to Him with full zealousness and dedication. In Tagalog, buong kasigasigan at dedikasyon. Ito ang gawin natin para sa Panginoon. Amen po. Let's all pray. Father, we come into your presence, O God, and we just want to thank you for our word. And let your word consume my heart and mind, and let me move in accordance to your leading. Ikaw po ang magpala sa akin, Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, bless me with more of you, so that I will be in love with you, O God. That I will do more of you, Lord. At gagawin ko ito, Lord, for your glory. Lord, I pray, ibigay mo pong free ang Sabado at Linggo ko po, Panginoon. And I pray, Lord, na huwag niyo pong hayaan ang trabaho ko ang maglihis sa akin sa daan patungkol sa iyong kalooban. Kaya ikaw po ang magpala sa amin lahat, Panginoon. Lord, I pray. Let me pray for you, for everyone. Let your glory be revealed. Let your presence be known. And let your power, Lord, be established. Father, I pray, let your will be done upon your people. In Jesus' name. Marami po salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.